Hello, kumusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father dahil mga gusto nila na makakabuti sa atin ang laging masusunod. Hindi kung ano ang idinidikta ng tao sa atin, hindi kung ano ang plano ng ibang tao sa atin, hindi yung pagkokontrol ng ibang tao sa atin ang masusunod, kundi ang masusunod ay ang kagustuhan ni Almighty Father at ni Jesus Christ sa buhay natin. Kaya magpasalamat tayo dahil laging ang kabutihan natin ang nasa isip ng tatay natin tsaka ni Jesus Christ. Minsan, no, akala natin may mga bagay na nakakabuti para sa tao natin, sa kapwa-tao natin na nagbibigay tayo ng suggestions. Or minsan may mga tao na nagbibigay sa atin ng suggestions na akala natin makakabuti sa atin. Pero, ipag-pray natin, Lord, kung ano ang kagustuhan mo, yun ang masunod. Hindi yung masusunod ang ibang tao sa buhay ko. Hindi yung sarili ko ang masusunod. Dahil yung decision making natin, pumapalya, no? So, ang masusunod sa atin, ipag-pray natin, ang kabutihan lagi at ang kagustuhan ni Almighty Father siya ni Jesus Christ. Hindi ng ibang tao o kung sino pa man na may hawak ng buhay natin dahil ang may hawak ng buhay natin si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. Minsan mga nasa kapahamakan tayo, no? Hindi tayo aware na nasa kapahamakan tayo. Pero si Almighty Father, alam niya. Kaya iniaalis niya tayo sa mga lugar ng kapahamakan dahil alam niya kung ano nakakabuti sa atin. Yung ibang tao hindi nila alam kung nasa kapahamakan ng kanilang kapwa-tao, or ako hindi ko alam kung nasa kapahamakan kayo or hindi, or yung mga decision making ninyo. Pero ipagpipray natin, Lord, ikaw ang masunod sa buhay namin. Dahil kung ikaw ang masusunod sa buhay namin, ililigtas mo kami. Ilalayo mo kami sa mga bagay na hindi maganda, sa mga events na maganda, at ilagay mo kami sa path patungo sa iyo para sa kagustuhan mo, para sa ikapupuri ng pangalan mo. Hindi para sa ikapupuri ng ibang tao or sa ikakasatisfy ng ibang tao or sa pagmamanipula ng ibang tao. Kaya si Jesus Christ, lagi tayong magpe-pray. Silang nakakaalam ng mabuti sa atin. Si Jesus Christ, alam ni Almighty Father ang mangyayari sa Kanya. Dahil inalaw ni Almighty Father, hinayaan ni Almighty Father na mangyari sa Kanya, na ipako sa krus. Para yon sa ikabubuti natin. At para rin sa ikabubuti ni Jesus Christ dahil mas na-exalt ang pangalan ni Jesus Christ, naging cornerstone siya. Kaya lagi tayong magpe-pray. Powerful yung tatay natin, hindi tayo hahayaan na may ibang mga tao ang mag-control sa atin. Kaya lagi tayong magkaroon ng pananampalataya sa tatay natin, tsaka kay Jesus Christ. I-anchor natin, no? Lagi ko sinasabing i-anchor. Alam niyo yung anchor, no? Hindi yung water. Lagi nating ikapit yung sarili natin kay Jesus Christ. Dahil yung kalakasan na kay Jesus Christ, wala sa atin, wala sa ibang tao, na kay Jesus Christ. So, last time yung binasa natin, John chapter 13. Yung hinugasan ni Jesus Christ, yung paa ng mga disciples niya. Kasama na ron si Judas. So, ang bilis ng turnover, no? Nung nangyari ng pangyayari sa buhay ni Jesus Christ. Na kaya siya umiyak,
nung binuhay niya si Lazarus or si Simon the leper ay dahil sa mabilis na ang pangyayari. Passover na, bago ang Passover, papatayin na siya, yung paghihirap niya. Kaya siya umiyak. Naiiwan na niya yung kanyang mga kaibigan, yung mga minamahal niya. At kung i-check natin yung years na itinagal ni Jesus dito sa mundo, 33 years. Tapos sa 3 years na ministry niya, nagawa na niya ang lahat. Marami siyang napagaling. Marami siyang miracles na nagawa. Na hindi na nakasulat yung iba dito sa gospel dahil sa sobrang dami ng ginawang miracles. Jesus Christ. Para sa pagpapatunay na siya ang anak ng Diyos, siya ang Messiah, siya ang Redeemer. Lahat ng mga salita ni Jesus Christ with love. Kahit na pinapagalitan niya yung mga Pharisees, binibigyan niya ng mga salita para mabuksan ang isip ng mga Pharisees, pero hindi talaga mabubuksan ang isip ng mga Pharisees dahil yun ang nasa prophecy sa Old Testament na talagang matigas ang ulo ng mga Pharisees, scribes, at saka yung mga Jews. Hanggang ngayon, di ba? Matigas pa rin ang ulo natin. Gusto pa rin natin yung sarili natin na masunod. Nababasa na natin sa Bible, gusto pa rin natin yung sarili natin na masunod. At makikita natin dito na kasama niya si Judas. So, ibig sabihin, kahit may mga Christians na ngayon, na kahit sinasabi na Christian sila, pero hindi pa rin totoo ang pagiging follower of Christ. Gaya ni Judas, kasama si Judas ni Jesus Christ, nakita niya na yung milagro, yung pagmamahal, kung paano magmahal si Jesus Christ, kung paano mag-alaga si Jesus Christ ng kanyang mga disciples. Pero baliwala pa rin kay Judas. So, punta tayo muna dito sa Matthew. No, pero Matthew chapter 26. Almost the same siya na nakalagay sa book of John. Pero iba yung mga words na binanggit dito. Pero same lang din, no? Pero babasahin natin kahit may pagkakapareho. Pero bago yan, mag-recap muna tayo. Pag na-recap, natatawa ako. Wala lang, natatawa lang. Ang cute lang. Yung sa Matthew chapter 25, yung parable of the 10 virgins. So, ito yung 10 virgins. Sinisimbolize ito yung mga tao ng humingi na ng tawad kay Jesus Christ. Naging follower na sila na Jesus Christ. Christian na silang matatawag sa time ngayon. Pero yung kalahati sa kanila, hindi faithful.
Pero yung kalahati, faithful naman na patuloy na nagtitiwala kay Jesus Christ at nag-aantay para sa kanyang pagbabalik. So, sa bibig mismo galing ni Jesus Christ to, nababalik siya. Second coming, promise niya yon. Kaya, panghawakan natin yung promise na yun, babalik si Jesus Christ. Siya, salita niya mismo to. Nababalik siya. Hindi pa lang natin alam kung kailan. Hindi rin alam ni Jesus Christ, pero babalik siya. Kaya habang wala si Jesus Christ, magtrabaho tayo. Huwag tayo maging foolish. At saka nakikita natin dito yung hindi pwedeng i-share ng 5 wise virgins yung oil nila sa 5 foolish virgins. Anong ibig sabihin nun? Hindi by group ang punta ng heaven. Hindi pare-pareho tayong Christian, bibigyan ko kayo ng oil. Hindi by group, kundi kanya-kanya. No? So ngayon, alam na natin kanya-kanya. Hindi, kasi may mga nagtuturo, hindi, ka na, Christian ka na, lahat tayo Christian. May ganang turo. Magkakasama tayo dito, sabay-sabay tayo sa langit. Hindi ganon. Kasi itong example, may mga faithful at merong mga foolish. Merong wise decision maker at may mga foolish na hindi tama yung kanilang mga decision sa buhay. Naggumagawa pa rin ng mga hindi katanggap-tanggap kay Almighty Father. Kaya dapat yung pagmamahal natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ laging nagbaburn. Lagi tayong may daladalang oil. Dahil lahat ng ginagawa natin with love. Hindi pwede yung gumagawa ka pero walang pagmamahal. Dahil kung walang pagmamahal, ginagawa mo isang bagay, it's hypocrisy. Kaya ako share sa inyo or nagbabasa ako ng Bible sa inyo kasi mahal ko si Almighty Father. Hindi ko pwedeng gawin to nang hindi ko mahal si Almighty Father. Dahil hindi ko to ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko to para kay Almighty Father dahil gusto ko siyang purihin, gusto ko siyang pasalamatan. Pati si Jesus Christ. Gusto kong itaas ang pangalan nila. Gusto kong sabihin sa buong mundo kung gaano kabuti si Jesus Christ at si Almighty Father. Kaya binibigyan ako ng lakas ng loob ni Jesus Christ at ni Almighty Father dahil kung ako sa sarili ko hindi ko kaya. Kaya yung pag-serve natin kay Almighty Father, yung pagpupuri natin sa Kanya with love, it should come from the heart. Dahil kung hindi galing sa puso natin, hindi wholeheartedly natin ginagawa ang mga bagay na para kay Almighty Father, mapagsasarhan tayo ng pinto. In heaven, hindi tayo mapakakapasok, hindi natin makukuha ang ating inheritance. Kaya dapat may pagmamahal and humble heart. Kasi pagmamahal, no, or pag may love, lahat na, di ba, pag love mo na, may kindness na, may gentleness na, patient ka na. Kaya yung binanggit ko natin, yung love, yung summary lahat ng kind ka, gentle ka, patient ka, nagtitiis ka, kahit na mahirap, masaya ka dahil may love. May kapayapaan ka sa buhay dahil may
pagmamahal ka kay Almighty Father. May pagtitiwala ka dahil mahal mo si Almighty Father. Kaya nga di ba sa 1 Corinthians 13, binanggit doon yung love, yung true definition of love. At saka dito sa parable, no, of the bags of gold, or parable of the talents, na yung mga treasure, hindi yon material things, hindi yon physical treasure. Yung treasure na binabanggit dito sa Bible, yung katuruan ni Jesus Christ, tsaka ni Almighty Father, yun ang treasure, yun ang tunay na kayamanan. Hindi yung makikita natin dito sa lupa, dahil yung mga kayamanan na akala natin dito sa lupa, nasisira, nabubulok, nananakaw. At basura yon sa tingin ni Almighty Father. Nakakita na kayo ng crow, no? Alam mo yung crow, yung ibon na kulay itim? Basta maningning, kuha siya ng kuha. Ganon yung mga crows. Kuha sila ng kuha ng mga bagay, basta maningning, kahit anong klase, kahit na bakal, basta maningning, kuha sila ng kuha. Ipon sila ng ipon. Tayo naman bilang tao, nakikita natin, ay, tinan mo yung crow, puro mga basura ang kinukuha na makintab. Ganon. Okay? So si Almighty Father, nakikita niya tayo, yung mga anak ko, tinan mo, kuha ng mga basura. Hindi nila alam basura yung kinukuha nila. Hindi nila alam na ang totoong kayamanan, yung makasama si Almighty Father. Kaya wag tayo maging parang mga ibon na crows, na yung kulay itim na crows. I-check nyo yung crows. Ganon sila. Kaya yung mga tinuturo sa atin ni Jesus Christ, ipapractice natin yon. At i-share sa ibang mga tao kung ayaw man maniwala sa atin ng ibang tao. Wala tayong magagawa doon dahil yung pag-share natin sa kapwa-tao, iniaalay natin yun kay Almighty Father. At si Almighty Father na ang gagawa para sa tao na yun na nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi na natin dapat ipilit, no? Hindi, kailangan hihilahin niya pa. Huwag nyo lang ipilit kung ayaw ng tao, ayaw. Darating ang time na hahanapin niya si Almighty Father. At dahil nakapag-share ka, malalaman ngayon ng tao yun na may nag-share sa akin. Ganon ang trabaho ni Jesus Christ siya ni Almighty Father. Milagro yon sa buhay ng tao. Kaya kahit na kahit na mag-share ka lang ng verse, pag nag-work ang Holy Spirit, mako-convert ang tao or makakakilala siya kay Jesus Christ siya kay Almighty Father. Mako-convert yung kanyang puso from darkness to light. Kasi kahit na anong religion, no, pwede namang masave eh. Pero dapat ang priority natin si Jesus Christ. Ngayon, kung ang religion mo ay hindi naayon kay Jesus Christ, may problema tayo. Dahil masasave lang ang tao, makukuha lang ang inheritance natin kung magtitiwala tayo kay Jesus Christ. At si Jesus Christ dapat ang priority natin, tsaka si Almighty Father. Kasi yung ino-offer ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father, hindi naman religion eh. It's family, home. Yun ang ino-offer ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father, yung totoong bahay natin. Kaya kung mahal natin si Jesus Christ tsaka si Almighty Father, yung mga pinaniniwalaan natin na hindi naayon kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ,
kakalimutan natin dahil ang ipaprioritize natin si Jesus Christ dahil mahal natin si Jesus Christ. Tsaka si Almighty Father. Dahil yun na nakasulat dito sa Bible. Itong Bible na to, ano to, sinulat to ng mga servants of Christ, servants of the Almighty Father, guided sila by the Holy Spirit. Yung mga mythology, alam niyo ba yung mythology? Yung mga gods and goddesses ng mga Greeks and Romans. Yung story nun, katang-isip lang yon. Yung Greek mythology, mas nauna yon sa Roman mythology. Kaya nga mythology, kasi myth lang yon. Sinulat lang yon. Yun ang parang novel, no? Yung parang gaya sa mga book ngayon na mga nababasa ninyo na hindi naman kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Yun. Okay? Kaya yung mythology na yun, doon galing yung mga di ba kung mahilig kayo sa movies, yung mga Marvel movies, yung si Wonder Woman, doon kaya nga Diana, doon galing yung mga mythology. So, hindi totoo yun, mythology. Mas nauna yung Greek mythology. Tapos, yung Roman Empire, nainggit sila sa Greece. Kasi meron silang Greek mythology No? Gumaya ngayon yung Roman Empire. Gumawa sila ng Roman mythology. Okay? Mas nauna yung Greek mythology sa Roman mythology. Pero, pareho silang myth. Itong si Jesus Christ, kasi Almighty Father, totoo to. Itong Bible, totoo to. Kaya yung mga katuruan ni Jesus Christ siya ni Almighty Father, nagbabago ng buhay ng tao. Kaya ipapractice natin. At saka kung titinan niyo yung mythology, puro pakikipaglaban, ang nakikita ninyo, di ba, pakikipaglaban. Sino ba sila? Thor, kalaban, mga Marvel movies. Marvel ba yun? Yung mga pakikipaglaban, alam niyo yun, may papatay na tao. Ganon sila, yung mythology. Pero tong si Jesus Christ siya kasi Almighty Father, yung totoo, anong ginawa? Si Jesus ang pinatay. At after 3 days, nabuhay uli. So, yung totoong pagmamahal ay ipinakita ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ sa atin. Ang totoo. Gusto pa ako idugtong ton. Saka na lang. Malangalahati na agad tayo. Kaya, lagi tayong magbabasa ng Bible. Magpe-pray. Para makuha natin ang ating inheritance. Magkaroon tayo ng chance to rule with Jesus in heaven. Matuwa sa atin yung tatay natin, yung totoong tatay natin. At sa last days, sa end of the age, sa pagdating ni Jesus Christ sa kanyang second coming, ihiwalay ang sheep at ang goats. So alam natin ang sheep, no? Na docile sila, meek sila. Kahit pinapatay na, tahimik lang. Dahil alam nila na may shepherd sila. Itong mga goats, kahit ano kinakain na lang, kahit basura. Huwag tayo maging goats. So, spiritually speaking, yung mga goats, tanggap na lang ng tanggap. Basura, material things, tanggap na lang ng tanggap. Pero yung mga sheep, mapili sila. At kilala nila ang boses ng kanilang shepherd. Sumusunod sila. Itong mga goats, hindi nila kilala yung sino yung nila, yung boss nila.
matigas ang ulo nila. At ang ating neighbor, sino ang ating neighbor? Ang neighbor natin, hindi lang yung kapitbahay. Hindi lang yung kapitbahay ang neighbor natin. Ha? So, yung neighbor natin, yung mga lahat ng tao. Okay? Lahat ng tao, yun ang neighbor natin. Hindi yung ichichismis natin yung kapitbahay natin. Kundi mamahalin natin. Hindi natin ichichismis yung tao, hindi tayo mag-slander. Kasi mahal natin si Jesus Christ kasi Almighty Father. Susunod natin ang kautusan nila sa atin. Kaya kung ichichismis natin yung kapitbahay natin, ichichismis natin ng ibang tao, ginagawa na rin natin kay Almighty Father yun. Sinasaktan natin yung tatay natin. Whatever you did for your neighbor, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Sabi ni Jesus. At saka kung ano ang hindi mo ginawa for the least of your your brothers, you did not do for me. Sabi ni Jesus Christ. At kung tutulong tayo, hindi natin kailangan mag-announce. Kukuha pa tayo ng ng banda para i-announce na bigay ka ng tulong. Hindi na kailangan 'yon. Yung pagbigay ng tulong, tahimik kang namimigay ng tulong. Hindi kailangan ina-announce 'yon. Dahil makukuha mo na yung reward, ang yung reward ay yung paghanga ng tao sa iyo. Kaya minsan, pag may mga election, tumutulong yung mga politicians. Nakuha na lang yung kanilang reward, no? Kung mananalo sila o matatalo sila, yung paghanga ng tao sa kanila, yun na yung kanilang reward. Example lang yun kasi usually, di ba? Or sa mga church, no? Sa organization ninyo, huwag nyo na ipagsabi. Or sabihin mo na sa leader, wag mo nang sabihin yung pangalan ko, leader. Ganon. Or kung magbibigay ka, wag mong lagyan ng pangalan. Diba, paano kung cheque po? Kung cheque, ihulog mo doon. Pag inihulog mo doon, hindi, baka manakaw po yung cheque, malaki pa yung value ng pera. Ihulog mo, meron silang bank account. May bank account sila, di ba? O yung bank account, doon mo i-direct deposit. Kahit hindi mo na i-announce yung pangalan mo. Para makuha mo yung reward mo kay Almighty Father. At dito tayo sa Matthew chapter 26. When Jesus had finished saying all these things, He said to His disciples, as you know, the Passover is 2 days away, and the Son of Man will be handed over to be crucified. So dito, 2 days away. Pero kay John, 6 days pa, no? Nakikita natin dito, di ba, na sinulat ni John, sa book of John. 6 days pa before the Passover. Pero dito sa book of Matthew, 2 days away pa. And the Son of Man will be handed over to be crucified, sabi ni Jesus Christ. So bago mag-Passover, so yung word na Pasko galing sa Passover, yun ano? Alam niyo yun, no? Hindi niyo ba alam yun? Doon galing yung word na Pasko or Pasqua. Galing sa Passover. Then the chief priests and the elders of the people assembled in the palace of the high priest. Nagkaroon sila ng meeting, yung chief priest, yung elders, ng syempre, nasa high society lagi. Yung membership ng mga tao na to, mga high priest, whose name was Caiaphas. Yung high priest, ang pangalan si Caiaphas. So nagkaroon sila ng meeting sa palace ng high priest.
O yung high priest nakatira pa sa palasyo. And they schemed to arrest Jesus secretly and kill him. So, pasikreto pa nila na gustong hulihin si Jesus at patayin. But not during the festival. But not during the festival. They said, or there may be a riot among the people. Hindi sa festival nila gusto gawin na hulihin si Jesus dahil baka raw magkagulo ang mga tao. Pero nag-uusap sila na huhulihin nila si Jesus Christ ng pasikreto at papatahin nila. While Jesus was in Bethany in the home of Simon the leper. So sa Book of John, ang pangalan ay Lazarus na nakalagay. Ang binanggit ko na last time ng medieval Latin ng leper ay Lazar. Dahil may mga nickname ang mga tao nun, no? So si Nathaniel, Matthew, dati siyang si Levi. Tapos ito namang si Simon, di ba? Naging Peter. So ganun yung mga may mga nicknames. Di ba hanggang ngayon may mga nicknames pa rin yung mga tao. Para may mapagkakakilanlan. Kasi wala naman silang surname. So para may mapagkakakilanlan, kukuha yung pangalan ng tao na ng tatay nila or kung ano man yung distinct feature, meron sila para may pagkakakilanlan dahil nga halos pare-pareho sila ng name. A woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as he was reclining at the table. So, sa Book of John, si Mary binanggit, no? Na may daladalang alabaster jar. Pero sa Book of John, ang binanggit ay nard. Perfume na expensive, pure perfume, galing pa ng Assyria. So, malapot siya, yung oil na yon, na mabango. When the disciples saw this, they were indignant. Nung makita ng mga disciples, nainis sila or parang disgusted sila dahil why this waste, sabi. Pero sa Book of John, ang binanggit ay si Judas. They ask, this perfume could have been sold at a high price and the money be given to the poor. So si Judas to na nakalagay sa Book of John na nag-comment ng ganon. Dahil si Judas mukha siyang pera. So kung mukha kang pera, parang si Judas. Aware of this, Jesus said to them, why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, but you will not always have me. Sabi ni Jesus, bakit niyo siya ginugulo? Maganda ang ginawa niya para sa akin. Yung mga mahihirap, lagi niya naman kasama yun. Pero ako, hindi niyo ako laging makakasama. Ano to, madali, parang gusto sabihin ni Jesus Christ, papatayin na ako eh. Ito na yung last chance niyo na makasama ako. Isang beses lang itong gagawin sa akin to no, but you will not always have me. Sabi ni Jesus Christ, hindi niyo ako laging makakasama. So, makikita to sa Deuteronomy chapter 15 verse 11, yung the poor you will always have with you. So, hanggang ngayon, di ba, may mga poor na tao, poor in spirit, poor in material things. Maraming ibig sabihin ng poor. Pero dito, ang binabanggit dito, dahil tungkol sa money, ang binabanggit ni Judas, so ang binabanggit ni Jesus dito ay yung poor na in material things. But you will not always have me. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. Kaya niya, ibinuho sa akin ang perfume na to, yung oil na to, kasi sa Book of John, sa paa lang nilagay, no? Pero dito sa Book of Matthew, sa ulo.
ibinuhos sa ulo, pero syempre, pag ibinuhos sa ulo, bababa na yun sa katawan. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. So, alam ni Jesus na papatay na siya. Truly, I tell you, wherever this gospel is preached, throughout the world, what she has done will always be told in memory of her. Sabi ni Jesus Christ na, sa totoo, sinasabi ko sa inyo, na kahit saan mang lugar, ipinapakalat ang salita ng Diyos sa buong mundo, yung kanyang ginawa ay maisasabi in memory of her. Sabi ni Jesus, para maalala siya na binigyan niya ako ng parangal, na binigyan niya ako ng oil to prepare me for my burial. Sabi ni Jesus Christ. Alam ni Jesus Christ, no? Na ang salita ng Diyos, ang gospel, ang good news ay maipapakalat sa buong mundo. So, nung time na to, nasa nasa Jerusalem. Pero alam ni Jesus na maipapakalat sa buong mundo yung kanyang pagiging obedient kay Almighty Father. Napaka-powerful ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Alam nila ang future. Kaya nga, tapos na yung history ng mundo na to. Yung story ng life natin, tapos na. Alam na ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Bago pa man gawin ang mundo na to, alam na ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Kaya didikit tayo sa powerful. Sino ang powerful? Si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Kung yung mga tao dito gusto niyong tumikit, di ba, sa mga mayayaman kasi tingin niya powerful. Sa mga government officials, tingin niya powerful. Pero pag natalo na sa election, powerful ba ba? Pag naghirap na sa buhay ang isang tao, powerful ba ba? Di ba hindi na? Si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, hindi mawawala ang kanilang pagiging powerful dahil si Almighty Father ang creator of this world. Kaya titigil tayo kay Almighty Father at magtitiwala tayo kay Jesus Christ. And then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priests and asked. So itong si Judas lumapit na sa chief priests. Nagtanong siya. Yung chief priest, no, si Caiaphas. What are you willing to give me if I deliver him over to you? Sabi ni Judas, ano ba ibibigay mo sa akin kung ibibigay ko sa inyo si Jesus? Si Judas, no? Kahit na nakita na yung pagmamahal ni Jesus sa kanya, sa mga tao. May inggit siya kay Jesus. May galit siya kay Jesus. Yung mata ni Judas laging nakatingin sa pera, sa material things. Kahit nakita na niya yung power. At ngayon, i-betray niya si Jesus para sa pera din. What are you willing to give me if I deliver him to you, over to you? So they counted out for him 30 pieces of silver. 30 pieces of silver ang ibinayad. Napakaliit na value para sa buhay ni Jesus Christ. Para sa buhay ng Savior natin. Binigyan ng reward si Judas ng 30 pieces of silver para lang i-betray si Jesus. Gawain ng demonyo.
Kayo ba nakapag-betray na ba kayo ng kaibigan ninyo? Para lang may mapasaya kayong ibang tao, binetray ninyo yung kaibigan ninyo. Magkano nakuha ninyo? Ano ang nakuha ninyo nung binetray ninyo yung kaibigan ninyo? Nung sinaktan ninyo yung kaibigan ninyo na nagmamahal sa inyo, na nirerespeto kayo, anong nakuha ninyo? Ganito lang ginawa ni Judas kay Jesus. Napakalit na value. Yung hari natin, pinatawan lang ng 30 pieces of silver sa ulo para ibigay kay Judas. From then on, Judas watched for an opportunity to hand him over. Simula nun, nag-aantay na ng oportunidad or pagkakataon si Judas para ibigay siya sa chief priest para maipahuli sa mga Roman soldiers para lang makuha yung 30 pieces of silver. Tayo, no? Para lang tayo yumaman dito sa mundo na to, gagawa tayo ng mali. Pag gumagawa tayo ng kasalanan, binebetray natin si Jesus. Ano yung kasalanan na ginagawa natin? Nakapalit ni Jesus. Para lang magkaroon ka ng pera, para lang sumikat ka. Nananakit ka ng tao. Nanglalamang ka ng tao. Napakaliit na kabayaran. So si Judas hindi rin niya mahal ang kanyang sarili. Kasi kung mahal niya ang kanyang sarili, mahal din niya si Jesus. So si Judas hindi rin niya mahal yung sarili niya. Mas minahal niya ang pera. Mas minahal niya ang mundo na to. Kaysa sa sarili niya. Kaysa kay Jesus. Nabulagad siya. On the first day of the festival of unleavened bread, the disciples came to Jesus and asked, "Where do you want us to make preparations for you to eat the Passover?" So, sa unang araw ng festival of the unleavened bread, yung mga disciples lumapit kay Jesus. Tinanong siya kung saan kakain ng Passover celebration. Kasi buong Israel to na kumakain ng nagsi-celebrate ng Passover in remembrance of the times that they were in Egypt, na aalis na sila sa Egypt. So nire-remember nila yon, sineselebrate nila yon para maalala nila yung kabutihan ni Almighty Father na itinanggal sila sa Egypt just to celebrate nila ang Passover. He replied, "Go into the city to a certain man and tell him, 'The teacher says my appointed time is near. I'm going to celebrate the Passover with my disciples at your house.'" So sabi ni Jesus, magpunta kayo sa city, merong isang lalaki ron, sabihin niyo sa kanya, yung teacher ninyo, na sabihin niyo ganito, pagsabihan niyo na malapit na ang kanyang oras. Gusto niyang mag-celebrate or i-commemorate ang
Passover. Kasama ang kanyang mga students or followers sa bahay mo. Ganun ang sabihin ninyo, sabi ni Jesus. So the disciples did as Jesus had directed them and prepared the Passover. So ganun nga ang ginawa ng mga disciples. Kung ano ang inutos sa kanila ni Jesus, ginagawa nila. When evening came, Jesus was reclining at the table with the 12. Nung gabi na, kakain na sila, no? Nakaupo na sila sa table, sa chair syempre, na may table daw na malaki. Magkakasama sila. Kasama yung 12 disciples. And while they were eating, he said, "Truly I tell you, one of you will betray me." So habang kumakain sila, hindi pa rin matanggal sa isip ni Jesus Christ. Hindi natatanggal sa isip ni Jesus Christ yung mangyayari sa kanya. At dahil ito ay malapit na ang kanyang pag-alis ng mundo, kaya habang kumakain sila, sinabi niya, "Truly I tell you, one of you will betray me." Ang totoo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin, ibebetray ako. Lahat naman sila, they betrayed Jesus nung iniwan nila si Jesus. Pero itong si Judas, may kapalit na pera itong ginawa ni Judas. Napakalaking kasalanan ang ginawa ni Judas. Mukha siyang pera. At hindi lang pera yun, may halong inggit yun, no? May disdain. Yung alam niyo na minsan may kaibigan ka na, pero nararamdaman mo may animosity towards you. Ganon. Kahit nakikipag-usap ka ng maayos, mahal mo yung kaibigan mo, pero alam mo, there's something na animosity. Alam niyo yon, yung parang, alam niyo yung animosity, na merong galit sa'yo, na merong iba kang nararamdaman. Yun, ganun si Judas. Nakaramdam na ba kayo nun sa kaibigan ninyo? Na in the end, tama yung nararamdaman mo. Si Jesus, alam na niya, sure na siya. Kasi tayo, yung nararamdaman na natin, minsan hindi pa tayo sure, no? Si Jesus, sure siya nito. The Son of Man will go just as it is written about him. Nalagtawan natin. Truly, I tell you, one of you will betray me. They were very sad and began to say to him one after the other, "Surely you don't mean me, Lord." So nalungkot yung mga disciples, yung 12 apostles. Nalungkot sila. They were very sad. "Surely you don't mean me, Lord." Sigurado naman ako na hindi naman ako yun, di ba, Lord? Teacher, Rabbi, hindi ako yun. Sigurado naman, di ba? Hindi ako yun. So, lahat sila nagsasabi, hindi ako yun, di ba, Lord? Hindi ako yun. Gumagano sila. Jesus replied, "The one who has dipped his hand into the bowl with me will betray me." Sabi ni Jesus. Dito sa book of John, ang nakasulat dito, yung ididip niya yung bread at ibibigay niya, no? Yun ang nakasulat dito sa book of John. Saan niya ba yun?
So, hindi binanggit din sa Book of Matthew yung paghuhugas ng mga paa ng mga hindi binanggit yung paghuhugas ni Jesus ng mga paa ng mga apostles niya. Sabi ni Jesus na, it is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish. Yun yung kay John. Dito naman kay Matthew, ang nakalagay, the one who has dipped his hand into the bowl with me will betray me. Yung kay John, kung sinong ididip ko yung bread at ibibigay ko, yun ang magbe-betray sa akin. Ito naman kay Matthew, kung sino yung magdidip ng kanyang kamay kasabay ko, siya ang magbe-betray. Ang importante dito, yung pagdidip sa bowl. Okay? Kahit na magkaiba ang interpretation ni John tsaka ni Matthew, ang importante, yung pagdidip ng bread sa bowl. Pero alam natin na ang katabi ni Jesus ay si John. Hindi natin alam kung gaano kalayo si Matthew or kung baka hindi siya nakatingin tingin ng tingin, no? Pero si John ay katabi ni Jesus. The Son of Man will go just as it is written about him. But woe to that man who betrays the Son of Man. It would be better for him if he had not been born. Sabi ni Jesus. So yung magbe-betray sa kanya, yung kasabay niya na magdidip ng tinapay sa bowl, ang yun ang magbe-betray. At sabi ni Jesus, mas mabuti pa na hindi ipinanganak yung tao na magbe-betray sa kanya. Sabi ni Jesus. Naawa pa rin si Jesus, but woe to that man. Nakakaawa. Na magbe-betray sa Son of Man. Sabi ni Jesus, mas mabuti pang hindi na lang siya ipinanganak. Heartbroken si Jesus. Alam niyo yung feeling na alam ko siya magbe-betray sa akin. Pero yung time na ibe-betray na siya, yung ito na, mas masakit yun. Naintindihan niyo ba yun? Yung alam mo na mangyayari yun, pero yun nandito ka na sa time na to, na mangyayari na yung iniisip mo, mas masakit yun. Mangyayari na yung nasa prophecy, mas masakit yun. Then Judas, who would betray him, said, "Surely you don't mean me, Rabbi." Sinungaling pa si Judas. Sigurado naman na hindi naman ako yun, di ba, Rabbi? Sinungaling pa si Judas, di pa niya umamin. Kasi nga, demon na yung sa kanya, nagdidikta kay Judas. Demon yung nasa puso niya. Jesus answered, "You have said so." Hindi naman gusto ni Jesus Christ na maging si Judas. Pero, si Judas, ang tao kasi merong free will. So, will din ni Judas yon. Gaya natin, may free will tayo. So, will din ni Judas, na nasa sa atin kung gagawa tayo ng masama o hindi. Pero, alam na ni Almighty Father kung ano ang gagawin natin. While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body." So, si Jesus, habang kumakain sila, kumuha siya ng tinapay. No? So, kumakain na sila nito while they were eating eh.
kumakain na sila. Pero kumuha pa rin si Jesus ng tinapay. Tapos, nag-pray siya. Hinati-hati niya yung tinapay. Ibinigay niya sa kanyang mga disciples. Take and eat. This is my body. Sabi ni Jesus. Nung bata ako, no? Kasi nasa private school ako. Gusto ko na ikwento. Yung pag nababasa ko to, take and eat, this is my body. Naalala ko yung mga kaklase ko nung elementary ako. Kasi private school ako. Sasabihin nung religious leader, katawan ni Cristo, di ba gumaganon? Sa private school yun. Tapos ang sasabihin ng mga kaklase ko, sabihin katawan ni Cristo, tapos magbubulong ko yung mga kaklase ko ng mga lalaki. Usually kasi mga kaklase ko ng loko. Katawan ni Cristo, sasabihin, macho. Tapos tatawanan kami. Kasi, yung mga bata, ang tingin nila, kay Jesus Christ is powerful. Kaya yung mga bata, macho. Kasi tingin nila na powerful si Jesus Christ, kaya niya lahat. Pero alam naman natin na yung body ni Jesus Christ, hindi siya macho. Or hindi malaki ang katawan ni Jesus Christ. Sakto lang yung katawan niya. Wala ngang bagay na ikaka-attract tayo sa kanya, di ba? Sabi sa book of Isaiah. Ang ibig sabihin ng take and eat, this is my body, hindi to cannibalism. Dahil tayo, pag kumakain tayo ng pagkain, may nutrients yan, di ba? So yung nutrients na yan, dumadaloy sa katawan natin, hanggang sa dugo natin, utak natin, whole body. Pag kumakain tayo, lahat ng parte ng katawan natin naapektuhan, nabibigyan ng nutrients. So pag sinabi ni Jesus na symbolically lang to, no, metaphor lang to, na pag sinabi ni Jesus na take and eat, this is my body, ibig sabihin ni Jesus nun, tanggapin ninyo yung kanyang magiging sacrifice. Tapos i-process natin sa katawan natin, sa utak natin, sa pagkatao natin, yung holiness ni Jesus Christ, ipasok natin sa isip natin, sa puso natin, para maging kagaya tayo ni Jesus Christ. Di ba may kasabihang, you are what you eat? So ito, hindi naman natin kakainin si Jesus Christ kasi may mga taong gano'n na distort nila. Ang ibig sabihin nito is i-imbibe natin sa ating pagkatao, sa ating sistema, yung sakripisyo ni Jesus Christ, yung kanyang holiness, yung kanyang pagiging loving sa kapwa-tao, yung kanyang katuruan, ipasok lahat natin sa isip natin, sa puso natin, ipamuhay natin. And then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, or of the new covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Inumin ninyo itong wine. Ito ay symbolically, no, ito ay dugo ko of the new covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins, para sa ikakapagpatawad ng inyong mga kasalanan. Kasi sa Old Testament, yung blood, ibig sabihin nun, buhay. No? Kasi yung blood, nagsisirculate yan sa buong, di ba, ang tao may blood. Nagsisirculate yan sa buong system natin, ng pagkatao natin. Ngayon, so symbolically, ito ay para sa pagkapatawaran ng ating mga kasalanan. So buong pagkatao natin malilinis dahil sa dugo ni Jesus Christ na dumanak sa cross of Calvary. Sa cross in Calvary.
Kaya sabi ni Jesus, drink from it. Para hindi natin iinumin ng, hindi tayo Dracula, no, na iinumin na totoong dugo, kundi symbolically lang to, metaphor lang ito. Na tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang sakripisyo sa cross. Sa Old Testament, kailangan may mamatay na hayop para mapatawad ng kasalanan. Tapos yung blood i-sprinkle sa temple para luminis ang tao sa kanilang mga kasalanan. So tayo, hindi natin kailangan gawin yon dahil once and for all, yung blood na ni Jesus Christ ang luminis na sa atin, sa pagkatao natin, nung siya ay nag-sacrifice for His life on the cross. Perfect sacrifice si Jesus Christ. Kung noon, eye for an eye, tooth for tooth, ganun yung law sa Old Testament, naging ganun din naman kay Jesus, eye for an eye, tooth for tooth. Ang nangyari nga lang, imbis na tayo yung mapatawad, yung maparusahan ng eye for an eye, tooth for tooth, si Jesus na ang sumakop lahat. Sinakop na ni Jesus lahat. Pati yung lashes, no, or yung flagellation, yung whipping, the 40 minus 1 or 39 lashes. Hindi lang 39 lashes ang tinanggap ni Jesus Christ. More than 39 pa. Hindi natin alam kung ilang hundreds of lashes ang tinanggap ni Jesus Christ para lang sa atin. Ganon kahirap yung ginawa ni Jesus Christ. So bago pa man mangyari sa kanya yon, hanggat malakas pa siya, sinabi niya to sa kanilang Last Supper para alalahanin siya. Alalahanin natin yung kanilang sakripisyo, yung kanyang pagbibigay ng buhay para sa kanyang mga kaibigan, para makuha rin ang inheritance natin. Napaka-great ng love ni Almighty Father para sa atin, para ibigay niya yung kanyang kaisa-isang anak na mahal na mahal niya. I tell you, I will not drink from this fruit of the vine from now on, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Anong ibig sabihin nito? No, verse 29. Hindi na ako inom. Ngayon lang iinom siya. Pero hindi na ulit mangyayari yon hanggat dumating ang araw na makasama natin siya in heaven. Ano yung when I drink it new? Wala naman kasi talagang wine in heaven. Ang ibig sabihin kasi nito, celebration. Pag kasi ang wine symbol nito is celebration. Pag magkakasama na tayo in heaven, magkakaroon na ng celebration. Masaya na si Almighty Father. Masaya na si Jesus Christ. Kaya ibinigay ni Jesus Christ ang buhay niya para mapasaya si Almighty Father para sa pagmamahal niya rin sa atin. Yun ang ibig sabihin nito, magkakaroon celebration in heaven. Masaya si Jesus Christ. May bibigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Although masakit, alam niyang masakit. Verse 30, when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Kumanta sila ng hymn for the Almighty Father. Kumanta si Jesus Christ. Kumanta yung mga apostles.
So verse 31, when Jesus told them, this very night you will all fall away on account of me, for it is written. Ngayong gabi na to mismo, sabi ni Jesus, magkakahiwalay kayo dahil sa akin. Yung anguish ni Jesus dito, no? Halo-halo. Dahil tao siya dito. Son of Man. Then Jesus told them, this very night you will all fall away on account of me, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. Zechariah chapter 13 verse 7. Si Jesus nagsabi nito, na I will strike the shepherd. Sinabi ni Zechariah, prophecy ni Zechariah, pero binanggit ni Jesus Christ na magkakahiwalay-hiwalay kayo dahil sa akin, kasi nakasulat, I will strike the shepherd. Sasaktan ko yung shepherd. At yung mga sheep of the flock will be scattered. Yung mga tagasunod ng shepherd, yung mga sheep, magkakahiwa-hiwalay. Magkakalat. Hiwalay na lang. But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee. Pero pagkatapos na ako ay mabuhay muli, sabi ni Jesus, ako ay pupunta, mauuna ako sa inyo sa Galilee. Verse 33. Peter replied, even if all fall away on account of you, I never will. Sabi ni Peter, even if all fall away on account of you, I never will. Kahit lahat na umalis, sabi ni Peter, pero ako hindi ako aalis sa'yo. Kaya nga sabi ko, di ba na comedy itong si Peter? Tayo to eh. Truly I tell you, Jesus answered, this very night before the rooster crows, you will disown me 3 times. Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, Peter. Ngayong gabi na to, bago man tumilaok yung manok, yung rooster, ipagkakanulo mo ko, i-disown mo ko, itatatwa mo ko, you will deny me, ng 3 beses. So 3 beses mo ako i-deny, tapos yung manok magka-crow. But Peter declared, even if I have to die with you, I will never disown you. And all the other disciples said the same. Sabi ni Peter, kahit na mamatay ako, kasama mo, hindi kita i-deny, hindi kita di-disown, hindi kita iiwan. Sabi ni Peter. At ganun din ang sinabi ng lahat ng mga disciples sa kanya na hindi daw sila aalis kay Jesus Christ. Sabi ni Peter, kahit yung iba malis na, ako hindi talaga ako aalis. Sabi ni Peter. Kahit mamatay ako, hindi ako aalis. Parang ganun, di ba, yung mga tao ngayon? O, sige, promise, kahit mamatay man ako. O, may ganun, di ba? So, hindi kayo unang nagdesalita nun si Peter. No? Kahit mamatay man ako, hindi kita iiwan. Sabi ni Peter kay Jesus. Pero alam na natin ang nangyari, di ba? Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, sit here while I go over there
and pray. Umupo kayo dito. Sabi ni Jesus, nagpunta sila sa Garden of Gethsemane. Umupo kayo dito, magdadasal ako. He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. So, ang kasama ni Jesus, si Peter, si James, at saka si John na naman, no? Kasi itong the two sons of Zebedee, si John and James to. Nagdadasal si Jesus. Diyos na siya. Nagdadasal pa siya kay Almighty Father. Powerful siya, nagdadasal siya. Ganun si Jesus Christ. Kaya, gagayahin natin si Jesus Christ, yung itinuro niya, yung kakainin natin yung bread na body niya, na symbolically, yung kanyang example sa atin, yung mga itinuro sa atin, ipapadaluyin natin sa buong katawan natin, sa buong cells ng katawan natin, sa utak natin, sa lahat ng parte ng katawan natin. Para hindi natin makalimutan si Jesus. Para may pamuhay natin yung kanyang example para sa atin. At yung dugo, yun yung blood na nagpapatawad ng kasalanan. Para mapatawad tayo sa kasalanan natin from head to toe. Dahil napakadumi natin. Ito ang Diyos natin. Si Jesus yung King natin. Humble, loving, kind, gentle, peaceful, patient, matiisin. Kung hindi ba matiisin si Jesus, natitiis niya si Peter. Natitiis niya yung kanyang mga apostles. Kahit na makukulit, natitiis niya. Ako hindi ako matiisin. Kaya kailangan ko si Jesus. Kailangan ko si Jesus. Kailangan nating lahat. Lagi tayong magpipray. Lagi nating alalahanin yung sacrifice ni Jesus. Dahil tayo ang laging nasa puso at isipan ng tatay natin at saka ni Jesus. God loves us all so much. Thank you.